Matagal na pinag-isipan ni Aki ang naging desisyon niya. At kahit batid niyang tututol ang lahat sa naging pasyon niya, natitiyak niyang iyon ang pinakatamang gawin niya. Sabihin ng isang pagpapakamatay iyon, pero hindi niya maaatim na mapahamak pa ang ibang tao dahil sa kanya. Siya ang target ng mga yakuza, ngunit muntik nang mapahamak si Elsie. Ngayong pati si Gabriel ay involved na, lalong dapat siya magpakalayo-layo sa pamilya ng Laguarga. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung dahil sa kanya ay mawawalan ng kasintahan ang sino man sa mga babaeng animo naging mga kapatid na niya. At si Michael, natitiyak niyang ihaharang nito ang sarili para lamang maprotektahan siya. Ayaw niyang mapahamak ang lalaki. Utang niya rito ang lahat, kaya niya naranasan ang pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon sa sulat na iniwan niya sa kanyang kwarto. Alam niya, hahanapin siya ng mga ito, ngunit mabibigo ang mga ito dahil ang sinabi niya sa sulat ay magtatago siya. Ang totoo ay dadalhin niya mismo ang Lion sa Japan sa mga may-ari nito. Haharapin niya mismo ang mga gustong magpapatay sa kanya. Tiyak na ang kamatayan niya, ngunit mamamatay siyang lumalaban, pero hindi siya mag-iisa. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa kama. Muli ay napagmasdan niya ang napakagandang mukha nito. Isang mukhang hindi aakalain nino man na pagmamay-ari ng isang asasin. Ngunit dahil sa mukhang iyon, kaya marahil ay nalalansin nito ang mga kalaban. Nakukuha nito ang tiwala nino man bago ito umatake. Inalis niya ang tingin sa mukha nito. Idinako niya sa leeg nito na may plaster cast pa. Kailangan ko na bang uminom ng gamot, nurse? Usisa nito. Parang hindi siya nakikilala nito. Nilapitan niya ito. Nagpanggap siyang nurse para malagpasan niya ang mga bantay nitong pulis sa labas ng pinto. Imbes na sumagot ay isinuot niya sa kanang kamay nito ang bracelet na inimbento ni July. Makinig kang mabuti sa akin. Oras na may gawin kang di ko magustuhan, malakas na boltahe ng kuryente ang dadaloy sa katawan mo sa pamamagitan ng bracelet na yan. Napangiti ito. Naging inosente ang maganda nitong mukha. Pinindot niya ang button na nasa bracelet na suot niya. Biglang napaigtad ito. Siguro naman ay di mo naiisipang biro ito. Aniya. Anong kailangan mo? Bakit mo to ginagawa? Kinuha niya ang damit nito mula sa maliit na kabinet ng kwarto. Ibinato niya ang mga iyon dito. Magbihis ka. Aalis tayo. Utos niya. Bagamat puno ng pagtataka ay tumalima ito. Natakot na muling makuryente. Tumalikod ito sa kanya ng mabilis. At nagbihis. Inaasahan na niyang makita ang tattoo na simbolo ng pagiging miyembro nito ng Yakuza. Ngunit bukod doon ay nakita rin niya ang napakaraming peklot sa katawan nito. Animo nagdaan ito sa isang napakahirap na pagsubok o pinarusahan nito ng husto. Ang ilan ay mukhang matagal na nitong nakuha, pero marami ang tila kakahilom pa lamang. Lumarawan sa isipan niya ang dugong katawan nito, puno ng sugat. Nakaramdam siya ng awa, ngunit nalagpasan ng lalaking ito ang lahat ng iyon. Nabuhay ito. Ayaw man niya ay nagsimula na rin niyang maramdaman ang isang klase ng paghanga sa katatagan nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat makadama ng awa o paghanga sa isang pusakal na katulad nito. Saan tayo pupunta? Usisa nito nang makapagbihis na. Sasamahan mo ako pabalik sa amo mo, Ishmael. Amo? Pupunta tayo sa Japan. Isang oras na silang nagbabiyahe. Nanatiling tahimik ang babae sa tabi ni Ishmael. Mula nang tumakas sila mula sa ospital sa pamamagitan ng paggamit ng mga bedsheets bilang lubid para makababa sila mula sa bintana ng ospital na room ay hindi na siya nito kinausap. Nang mag-alok siya na lang ang magmamaneho sa dala nitong kotse, ay basta na lamang siyang itinulak nito sa upuan sa tabi ng driver's seat. Wala sa itsura nito mga katangiang taglay nito. May kaliitan nito. Siguro ay 4'10 or 4'11 lamang ito. Balingkinitan ng katawan nito.
maputi at baby-faced. Nakikita rin sa mga mata nitong singkit ang pagkakaroon nito ng dugong Hapon. Ngunit sa sandaling nakilala niya ito, napatunayan niyang hindi lamang ito matapang at mautak. Matindi rin ang determinasyon nito. Hindi ito mapipigilan sa gusto nitong gawin. Paano ako makakapunta ng Japan gayong wala akong passport? Natitiyak kong may ipinag-iiwanan ka ng mga gamit mo, Ishmael. Hahanapin muna natin ang mga iyon. Alam mo ang pangalan ko, ngunit hindi ko alam ang pangalan mo. Hanggang ngayon ba'y nagpapanggap ka pa rin isang amnesiac? Kung napapaniwala mo ang mga doktor at pulis, ibahin mo ko. I don't believe na basta mo na lamang makakalimutan na isa kang mamamatay tao at ako ang target mo. Mariin itong sabi. Ayon sa mga doktor, kaya ako nalimutan ang mga bagay na sinasabi mo ay dahil masyadong traumatic iyon para sa akin. Mas pinili ng isip kong alalahanin yung mga panahong masaya pa ako. Nung buhay ang inay ko at... Shut up! Huwag mo nga akong dramahan dahil hindi tatalab sa akin yan. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Importante ba yun? Gusto mo bang tawagin na lang kitang Miss? Madam? O sige, Madam na lang itatawag ko sa'yo. Nang iinis ka ba? Ang gusto ko lamang ay ipaliwanag sa'yo ang sitwasyon ko. Anong maaari mong ipaliwanag? Kung totoo ang sinasabi mong isa akong hired killer at ikaw ang papatayin ko at hindi totoong nagka-amnesia ako, nanganganib ka sa akin, hindi ba? Hindi mo ako masasaktan habang suot mo ang bracelet o gusto mo pang bigyan kita ulit ng sample? Maraming paraan ng isang assassin para mapatay ang kanyang target. Kahit ano ay maaaring niyang gamitin. In fact, kung taglay ko ang memories ko, makakagawa ko ng paraan para di mo ma-active ang bracelet na to. Pero bakit wala akong ginagawa? Umingos ito. Lihim siyang napangiti. Malay ko kung anong laman ng utak mo. Guys like you have sick minds. May mga sira kayo. Dahil tanging mga taong siraulo lamang ang magagawang basta na lamang pumatay ng tao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit naaapektuhan siya ng sinabi nito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng sasakyan. Ilang oras na lamang at lalatag na ang dilim. Nagpatuloy ang tahimik nilang paglalakbay. Nang dumating sila sa Maynila ay gabi na. Pagkatapos nila mag-take out ng pagkain sa isang fast food outlet, ay dinala siya ng babae sa isang mumurahing motel. Hinayaan siya nitong makakain bago nito ipinosas ang kanyang kanang kamay sa kama. Anong akala mo? Matutulog ako nang di mo natitiyak na di ka makakatakas? Wika nito sa kanya. Naisip ko nang itatali mo ko. Pero ang pusasan? Saan mo to kinuha? Retired policeman ng lolo ko. Hiniram ko yun sa kanya. Hiniram o ninakaw? Hiniram. At pwede ba, huwag ka magpatawa. You're a cold heartless killer. Hindi bagay sa'yo mag-comedy. Bakit mo to ginagawa? Kung pupunta ka sa Japan, para nagpakamatay ka na rin. Hindi mo maiintindihan ang dahilan ko, Ishmael. Kung wala man akong puso, may isip ako. At ayon sa isip ko, napaka-illogical ng ginagawa mong to. Illogical? Ano naman ang ginagawa ko ay mamatay pa rin ako. You can no longer kill me. Pero yung mga ipapadala ng amo mo ay tiyak na magtatagumpay. Kung magtatago ako at hahayaan kong protektahan ako ng pamilya ko, pati sila'y madadamay. I don't want that to happen. Pero ayoko rin basta na lamang hintayin ang kamatayan ko. I am going to Japan to face your masters. Alam kong kamatayan na naghihintay sa akin doon. Ngunit sisiguruhin kong sa pagkamatay ko ay maililigtas ko ang pamilya ko. Higit na mahalaga para sa akin ang mabuhay sila. I owe them my life and my happiness. Besides, I have lived my life. There will be no regrets kung sakali mang mamatay ako. Hanggang sa lumalim ang gabi ay nanatili sa kanyang isipan ang sinabi nito. Mula sa kilalalagyan niya ay tanaw niya ito. Hindi maganda ang tulog nito. Pabiling-biling. Tila dinadalaw ng masamang panaginip o dahil ba nararamdaman ito ngayong gabi na ito na mamamatay.
Madali niyang nadistrungka ang posa sa kanang kamay niya. Ang bracelet ay hinayaan niya. Kaya niyang tiisin ang sakit na ibinibigay nito. Baliwala iyon sa mga napagdaanan na niya. Tahimik siyang bumaba ng kama. Ang hindi niya nagawa noon sa asyenda ay magagawa na niya ngayon. Hindi magiging hadlang ang kas sa leeg niya. Maski isang kamay ay kaya niyang patayin si Akira Laguarga. Pinagbasdan niya ang mukha nito. Nagawa niyang paniwalain ng lahat ng taong nagkaroon siya ng amnesia. Ngunit hindi ang babaeng ito. Wala itong pruweba, ngunit malakas ang kutob nito. Sumimasen, I'm sorry. Kailangan niyang tuparin ang kanyang misyon. Sa tulong ni Ryder ay natagpuan ni Michael kung nasan sina Aki at Ishmael. Naging madali para sa kanyang kumbinsihin ang may-ari ng motel na buksan ang kwartong kinaroroonan ng dalawa. Nakahiga sa sahig sa tabi ng pinto si Aki. Tulog ito. Ang lalaki nakaposa sa kama. Nakaupo ito, nakatungo ang ulo. Ngunit agad itong nag-angat ng mukha nang maramdaman nito ang pagpasok nila ni Ryder. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Diretso pa rin ito kung tumingin. Walang kinatatakutan. Ngunit pakiwari niya ay nagkaroon ng kung anong pagbabago sa mga mata nito. Nabalik na ba ang alaala nito? Kung magbalik man iyon, ang dapat na nakikita niya ay ang kawalan ng emosyon ng isang mamamatay tao, ang kakaibang kalungkutan sa mga matang nakatingin sa kanya. Inalis niya ang tingin mula rito. Ibinaling niya kay Aki. Ginising niya ito. Gulat na gulat ito nang makitang silang dalawa ni Ryder. Akala mo ba basta ko nalang papayagan itong suicide mission mo? Pagalit niyang sabi niya rito. Pabayaan mo na ako, Michael, para sa kaligtasan nito ng bumuong pamilya natin. Umiling siya. Hindi ako papayag na mapahama ka, Aki. At kung hindi kita mapipigilan doon sa asyenda, sasamahan kita kahit saan ka pumunta at kung ano man ang gawin mo. Alam kong kaya mo ipagtanggol ang sarili mo, but you would still need a backup. Hindi rin ako basta-basta mananahimik sa isang tabi, Aki. Dagdag ni Ryder. You are both crazy. Bulalas nito. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.